back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, this is the second part of the interview questions and answers Tagalog edition. Okay guys, so syempre hindi ko nasasama dito yung mga nauna nating questions regarding to sa interview questions and answers. Ngayon, yung mga tanong natin is, what are your strengths? What are your weaknesses? Ganun. So yun common na tinatanong pa rin siya sa interview. Kasi yung mga nakaraan kong sa vlog is kaunti lang siya. So, ngayon, dadagdagan natin. So, pag tinanong nga ba, what are your strengths? Ano nga ba isasagot mo? What is your strength? Simple lang. Kung ano yung mga nakalagay din sa resume mo. Kung ano yung mga natutunan mo dun sa pinagtrabahuan mo. Like, for example, kung accounting yung natapos mo, pwede mo sabihin na I can use an accounting software, or I can make salaries sa Excel, ganon, or pwede kang magsabi na marunong kang gumamit ng Word or PowerPoint. Kasi doon sa mga nakaraan ko din ang work is naging secretary ako, so parang marunong na akong gumawa ng PowerPoint, ng presentations para sa seminars, ganon. So, kung ano yung mga natutunan mo, yun yung sasabihin mong strengths mo. Madalas kasi parang ang sinasabi is, I am brave, I am strong, ganun. So, parang napakadali niyang sabihin, pero ang hirap panindigan, di ba? So, mas maganda kung mag-base ka na lang dun sa talagang mga natutunan mo. Para pag tinanong ka rin nila kung paano masasabing strength mo yun, alam mo kung paano mo i-defend yung sarili mo. So, next naman tayo sa weaknesses. Sa weaknesses, madalas, nagiging talagang balakid siya kapag sa interview. Parang siya yung sa'yo kung bakit ka hindi makakapasa sa interview. Kasi madalas, ang sinasabi mong weakness, parang, madalas ka mapagod, ganyan, madalas may init ang ulo mo, or what. Dapat, kapag sa weakness, ang sasabihin mo is, parang good siya for the company, pero medyo bad siya para sa'yo. Like, for example, I usually take home my work para ma-finish ko siya agad. Like, for example, bukas yung due date, iuuwi ko yung trabaho ko para matapos ko agad. So, parang sa lalabas na sa interview, parang may isip niya na, ay, nasipag to kasi inuuwi niya yung trabaho niya. So, wala siyang pakialam kahit na mapuyat siya or mapagod siya, basta matapos niya lang yung task niya. Or sometimes, pwede mo sabihin na, I usually forget to eat because I finish my task first before eating. So, parang, sa part ng company, nagbe-benefit yung company, pero ikaw, parang nahihirapan ka. So, di ba, parang weakness mo yun na, kailangan matapos ko agad yung trabaho ko, di ba, lang hindi ako makakain, di ba, lang iuwi ko pa yung trabaho ko. So, yun yung madalas na magandang isagot mo sa weakness, kasi madalas iisipin nila na hardworking ka dun sa sinasabi mo. Ang tinatanong din nila yung favorite movie mo. So, yung favorite movie mo, dapat pinaghahandaan mo to kasi madalas talaga tong lumalabas sa interview. Lagi ako na-interview ng favorite movie ko. So, ako nung una akong tinanong kung ano yung favorite movie ko, ang sinagot ko is yung My Best Friend's Wedding. Kasi, yun yung movie na huli kong pinanood. So, mas maganda kung mabigla ka man, isipin mo agad yung movie na last mong pinanood. Kasi, syempre, pa siya sa utak mo, kumbaga naaalala mo pa yung bawat pangyayari, di ba, yung pangalan, naaalala mo pa yung kwento. So, yun na agad yung sabihin mo, kahit hindi yun yung favorite movie mo. Just make sure na maiikwento mo yun ng buo sa kanya. Like, for example, tapos dinagdagan ko pa yun ng, sabi ko, nakaka-relate kasi ako. Tinanong niya kasi ako, bakit yun yung naging favorite movie mo? Kasi nakaka-relate ako. So, kahit hindi ka nakaka-relate, sabihin mo na lang na nakaka-relate ka. Para magmukha talaga siyang totoo na favorite movie mo yun. So, yun yung advice ko sa inyo sa favorite movie. So, bago kayo mag-interview, manood kayo ng movie. Balay nyo matanong yun. Di at least, alam nyo na yung pangalan, lahat-lahat. Alam nyo yung information. Hindi kayo babagsak sa question na yun. May something that's not on your resume. So, madalas kasi, ang mga nasa resume talaga natin, di ba, is yung mga work experiences natin, kung saan tayo nag-aral, kung ilang taon tayo, kung ilang birthday natin. So, madalas, yung information about you, nandun na. So, dapat dito sa wala sa resume mo, sasabihin mo dito sa wala sa resume mo, is yung parang ugali mo siya, na hindi nila makikita sa resume. So, kung sinasabi ko dito, I am nice to people, ganyan, I am very competitive, and
I make sure I finish my tasks every day. So, kumbaga, hindi naman nila talaga makikita yung sa resume mo. Sa'yo manggagaling yung ugali mo, kung ano ka ba sa mga tao. So, after nun, of course, meron tayong magiging kasunod na tanong yan. Kapag nabanggit mo I am very nice to people, diba? So, sasabihin, do you work well with other people? Of course, ang isasagot mo is yes. Tapos, sasabihin mo na, for my past job, talagang naging friendly ka, ang dami mo naging kaibigan, kaya ang hirap umalis sa nakaramang trabaho, parang ganon. Tapos, parang naiyak-iyak ka pa, nalungkot ka pa na umalis ka, pero syempre kailangan kasi gusto mong magkaroon ng adjustment, or gusto mong tumaas yung rango mo, or whatever, or gusto mong magkaroon ng new experience, sobrang hirap umalis dahil ang dami mo nang nakilala, naging kaibigan, ganyan. So, parang bukod doon sa mag-yes ka, ikwento mo rin or sabihin mo rin na yun nga ang hirap yung umalis na parang naging friends mo sila sa Facebook, madalas ka-chat mo sila, ganyan-ganyan, kapag lunch, nag-funding kayo. So, magsabi ka ng mga bagay na mapapaniwala mo yung nag-interview na talagang nakisama ka sa mga nakaraan mong katrabaho. How do you handle failure? Siyempre, hindi mo naman pwedeng sabihin na nakangiti ka lang, nagpipray ka lang. Normal naman na magpipray ka or whatever. Pero kapag may failure talaga na dumating sa buhay mo, ano nga ba yung normal na ginagawa mo or normal na nangyayari? So, yun yung kailangan mo sabihin. Of course, umiiyak ka, diba? Parang ako, kapag mayroong failure sa buhay ko, iiyak ko lang siya ng iiyak. Tapos, kapag natapos na, sabihin mo, after I cried a lot of times, after nun, I will pray and I will thank God, say sorry, ganyan-ganyan. Tapos, okay ka na. So, ganun mo siya i-handle. Kumbaga, sabihin niyo yung normal na pag-handle ng failure. Hindi yung sasabihin na I'm strong, I just pray and then I'm okay. Hindi pwedeng ganun. Kailangan sabihin mo sa kanila kung ano ba yung ginagawa mo pag may failure na dumating sa buhay mo. And of course, as a normal person, umiiyak ka or nagmumukmuk ka. Sometimes I forget to eat, I forget to sleep, by overthinking, ganyan-ganyan. But after that, I just need to pray and talk to God and then, okay na ako, parang gano'n. So, make sure na reality lagi yung sinasabi nyo kasi kapag laging perfect yung sagot nyo sa interview, hindi kayo makakapasa kasi isipin niya na sinaulo nyo at isipin niya na nag-research lang kayo. So, yun. I think ito na yung last, pero magsasabi ko tayo ng ibang what motivates you? Of course, sabihin mo kung ano nag-motivate sa'yo. For example, syempre, if you're a family-oriented person, then definitely your family is the person who motivates you, diba? So, sabihin mo na parang yung mama and papa mo, yung parents mo, gusto mo mabigyan mo sila ng bahay, sila nakakapag-motivate sa'yo, or gusto mo na yung kapatid mo, mapagtapos mo na pag-aaral, so yun nagpapamotivate sa'yo para mag-work hard pa, para maghanap pa ng trabaho, para succeed pa in life, yun. Or sometimes, your best friends, your dog, diba? Gusto mabigyan ng magandang buhay, ganyan. So, yun. Kung ano talaga yung nagmamotivate sa'yo. Sa personal mo. Isipin mo kung bakit ka nga ba nagtatrabaho, para ba talaga. Sometimes, for yourself din naman, diba? Para sa sarili mo, or sometimes, para hindi mo na maranasan yung mga naranasan mong hirap noon, ganyan. So, yun. Para maging successful ka in life. Sino-sino ba yung mga nagpapamotivate sa'yo? Ano-ano ba yung nagpapamotivate sa'yo? Like, for example, dati kasi wala kaming kuryente, nagkaroon kami ng kuryente, so ayoko na pong mawala ng kuryente. So, ngayon, nag-work hard ako para I make sure na komportable kami sa tinitirahan namin. Parang ganun. So, ano pa ba? So, these are additional lang na mga tanong kasi sometimes tinatanong pa rin to, and sometimes, ito ba yung nagpapabagsak sa'yo, diba? So, parang simple lang, what is your favorite food? So, parang mapaisip ko bakit nakasama siya. Sometimes kasi, they are asking your favorites para ma-check nila yung vocabulary mo. If kaya mo bang explain sa kanila kung bakit yun yung favorite food mo at kung ano yung favorite food mo. Like, for example, my favorite food is sinigang. Bakit ko siya naging paborito? Kasi, nung bata ako, lagi yun niluluto ni mami ko. So, kumbaga, yun yung food talaga na parang nakasanayan mo na. So, English nyo na lang.
medyo mahirap English niya. Pero, ayun nga, di ba madalas, yun yung reason kung ba't natin naging favorite yung food na yun. So, gusto lang nilang i-check how you will answer and if you are really talking about yourself. Hindi yung nag-iisip ka lang ng parang papa-arte lang or parang para lang masabi na yun yung favorite food mo, may masabi ka lang, ganun. So, make sure na yung sinabi niyong food, merong reason behind kung bakit niyo yung naging favorite food. Last is yung favorite color niyo. Ito, sobrang hirap nito sa akin nun kasi sabi nila, what is your favorite color? Tapos, kailangan you have 3 reasons kung bakit mo siya favorite color. So, kapag sinabi mong yellow, ako hindi ko maisip eh. Pag sinabi mong yellow, of course, it is bright, di ba? Parang warm, parang sun, ganyan. Kumbaga, parang positive, ganyan. So, make sure you have reasons kung ba't paborito mo yung color na yun. And mag-research na lang kayo about nun kasi sobrang hirap nun kapag tutukan kang tinanong. So, ayun lang guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to and may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like this video and subscribe down below. See you guys on my next vlog. Bye!